Alas-10 na ng umaga nang muling marinig ni Ambet ang mahinang pag-ubo ng kanyang ina. Anak? Agad siyang napalingon mula sa maliit na kalan na nasa sulok ng kanilang inuupahang bahay. Bakit ma? May tubig pa ba? Meron po. Kumuha si Ambet ng baso at lumapit sa kanyang ina. Maingat niyang inalalayan si Aling Magda upang makainom. Halatang nanghihina ito. Maputla ang mukha at parang wala ng lakas kahit sa simpleng pag-upo. Pagkatapos uminom, marahan itong humiga muli. Anak, huwag kang mag-alala sa akin ha? Sabi ni Aling Magda. Napangiti si Ambet kahit pilit. Hindi naman po ako nag-aalala. Alam niyang nagsisinungaling siya. Sa ibabaw ng maliit nilang mesa ay nakalagay ang isang reseta mula sa doktor. Ilang araw na yun doon. Sa tabi nito ay isang lumang pitaka na halos wala ng laman. 2 barya. Yun lamang ang pera ni Ambet. Anak? Muling tawag ng kanyang ina. Bakit po, Nay? May pasok ka pa? Wala po. Sabado po ngayon. Kung ganon anak, maghanap ka na lang ng mapapasukan kahit ilang oras. Tumango si Ambet. Hindi niya sinabi sa kanyang ina na ilang araw na siyang naghahanap ng pagkakakitaan. Sa palengke, minsan ay tumutulong siyang magbuhat ng mga kahon. Kapalit noon ay 50 o 100 piso. Ngunit hindi araw-araw ay may nangangailangan ng tagabuhat. Kahapon, naglinis siya ng isang maliit na tindahan. 50 piso ang kinita niya. Hindi man kalakihan, pero masaya na siya roon. Ngunit nang makita niya ang reseta ng kanyang ina, alam niyang hindi sapat ang kanyang kinikita. Lumabas si Ambet ng bahay, dala ang lumang bag na wala namang laman. Bago siya tuluyang umalis, lumingon muna siya kay Aling Magda. Nay, babalik po ako kaagad. Mag-ingat ka anak ha? Opo. Naglakad si Ambet sa ilalim ng matinding sigat ng araw. Sa bawat hakbang niya, iniisip niya kung saan siya maaaring kumita ng pera. Pumunta siya sa palengke. Nag-alok siyang magbuhat. Kuya, kailangan niyo po ba ng tagabuhat? Ngunit karamihan sa mga tindero ay may sarili ng katulong. Lumipas ang halos 2 oras, ngunit wala pa rin siyang kinikita. Nang mapagod, umupo siya sa gilid ng kalsada. Sa tapat niya ay isang grocery store. Mula sa labas, tanaw niya ang mga pagkaing nakahilera sa mga estante. Bigas, tinapay, gatas, at dilata. Napahawak si Ambet sa kanyang tiyan. Hindi pa siya nag-aalmusal. Ngunit hindi ang sarili niyang gutom ang iniisip niya. Inaalala niya ang kanyang ina. Inaalala niya ang mahinang pag-ubo nito. Naalala niya ang reseta sa ibabaw ng mesa. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, pumasok sa isip ni Ambet ang isang bagay na matagal na niyang kinatatakutan. Ang magnakaw. Napayuko siya. Hindi, bulong niya sa sarili. Ngunit habang tinitignan niya ang grocery store, lalo niyang naisip ang kanyang ina. At sa araw na yon, hindi niya alam na ang isang maling desisyon ay siya palang magpapabago sa buong buhay niya. Ilang minuto munang nanatili si Ambet sa labas ng grocery. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na umuwi na lamang siya. Baka may paraan pa. Baka may mahiraman siya. Baka may matanggap na trabaho. Ngunit habang lumilipas ang oras, mas lalo niyang naiisip ang kanyang ina na nakahiga sa kanilang maliit na bahay. Wala itong gamot. Wala ring maayos na makain. Sa huli, dahan-dahan siyang pumasok sa grocery store. Bumati ang isang empleyado sa kanya. Hindi nakasagot si Ambet. Nakapako ang kanyang mga mata sa mga estante. Kumuha siya ng tinapay, isang maliit na pakete ng gatas, ilang delata, at ilang pagkaing alam niyang maaaring kainin ng kanyang ina. Isa-isa niyang inilagay ang mga yon sa loob ng kanyang lumang bag. Huminto siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pwede pa akong matras? Bulong niya. Ngunit sa halip na ibalik ang mga gamit, nagpatuloy siya sa paglalakad. Pagdating niya sa may labasan, mabilis siyang naglakad.
Hindi siya tumakbo. Marahil dahil umaasa pa rin siyang hindi siya mapapansin. Ngunit hindi siya nakaligpas. Maya-maya ay merong sumigaw. "Hoy!" Napahinto si Ambet. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking papalapit sa kanya. Ito ay walang iba kung hindi si Mang Chris, may-ari ng grocery. "Buksan mo ang bag mo," nanigas si Ambet. Po, buksan mo sabi ang bag mo." Hindi kaagad gumalaw si Ambet. Lumapit si Mang Chris at kinuha ang bag mula sa kanyang balikat. Nang makita nito ang laman, agad na nagbago ang mukha nito. "Magnanakaw ka?" Napayuko si Ambet. Hindi po." "Hindi? Ano to?" Hindi nakasagot si Ambet. Lumabas ang ilang mga empleyado ng grocery. May mga taong napatingin. May ilan pang huminto upang panoorin ang nangyayari. Lalong namula ang mukha ni Ambet. "Bata ka pa," sabi ni Mang Chris. "Pero marunong ka nang magnakaw." Patawad po." "Patawad?" Hinawakan ni Mang Chris ang braso ni Ambet. "Paano kung dalhin kita sa barangay, ha?" Nanginginig si Ambet. "Patawad po talaga." "Hindi sapat ang paghingi mo ng tawad." Sa kabilang bahagi ng kalsada, narinig ni Mang Poldo ang ingay. Nagtitinda siya ng pares sa isang maliit na kariton. Agad siyang lumapit. "Chris, anong nangyayari?" Napalingon si Mang Chris. "Poldo, huwag kang makialam dito. Nahuli ko itong batang ito na nagnanakaw." Tumingin si Mang Poldo kay Ambet. Halatang takot na takot ang bata. Ano namang ninakaw niya?" "Eto, mga pagkain." Saglit na natahimik si Mang Poldo. "Pagkain?" "Oo, at hindi ito unang beses na may nahuhuli akong kumukuha rito." Napatingin si Mang Poldo sa bag ni Ambet. "Bakit mo naman ginawa yon, iho?" Nanatiling nakayuko si Ambet. "Sumagot ka, hoy!" Biglang napahagulgol ang binatilyo. "May sakit po kasi ang nanay ko." Natahimik ang lahat. "Wala po kaming pambili ng gamot." Patuloy niya. "Wala rin po kaming makain." Napatingin si Mang Poldo kay Mang Chris. Hindi pa rin nawala ang galit sa mukha ng may-ari ng grocery. Ngunit tila nabawasan ito. "Pero hindi dahilan ng kahirapan para magnakaw ka," sabi ni Mang Chris. "Opo," sagot ni Ambet habang umiiyak. "Alam ko po." Lumapit si Mang Poldo. "Chris, magkano ba ang lahat?" "Bakit? Babayaran mo ba?" "Oo, babayaran ko na lang." Napatingin sa kanya si Mang Chris. "Poldo, hindi mo kailangang bayaran ang kasalanan ng batang yan." Hindi kaagad sumagot si Mang Poldo. Tumingin siya kay Ambet. "Hindi ko binabayaran ang kasalanan niya," mahinaon niyang sabi. "Binabayaran ko ang pagkakataong baka wala siyang ibang mapuntahan." At sa araw na yon, hindi lamang pagkain ang natanggap ni Ambet. Sa unang pagkakataon, may isang taong nagpukas ng palad sa kanya. Hindi kaagad nakapagsalita si Ambet. Matagal niyang tinitigan ang perang iniabot ni Mang Poldo sa cashier. Hindi niya alam kung bakit may isang taong handang magbayad para sa kanyang pagkakamali. Sa isip niya, kahit siya mismo ay hindi niya kayang patawarin ang kanyang sarili. "Halika, iho," sabi ni Mang Poldo. Hindi gumalaw si Ambet. "Bakit po?" "Umuwi ka na. Baka naghihintay na ang nanay mo." Napayuko si Ambet. "Salamat po." Bago siya tuluyang umalis, tinawag siya ni Mang Poldo. "Ambet," napatingin ang binatilyo. "Bukas kung wala kang ginagawa, pumunta ka sa akin, ha?" "Saan po?" "Doon sa parisan ko." "Pero bakit po?" "Kung gusto mong kumita, tutulungan mo ko." Nagulat si Ambet. "Pero baka po magalit kayo kapag nagkamali po ako." Ngumiti si Mang Poldo. "Lahat naman ng nagtatrabaho ay nagkakamali. Ang mahalaga, hindi ka magnanakaw." Tumango si Ambet. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Hindi siya nakatulog ng maayos noong gabing iyon. Paulit-ulit niyang naiisip ang nangyari. Ang mukha ni Mang Chris, ang takot na nararamdaman niya, at ang perang ibinigay ni Mang Poldo. Nang makita siya ni Aling Magda na naghahanda, agad itong nagtanong. "Saan ka pupunta, anak?" "Magtatrabaho po ako, Nay."
Trabaho? Tumango si Ambet. Kay Mang Poldo po. Tutulong po ako sa pagtitinda ng pares niya. Saglit na natahimik si Aling Magda. Anak? Nay, hindi na po ako magnanakaw. Napayuko ang kanyang ina. Hindi niya kailangang itanong kung bakit nasabi yon ng anak. Alam niya. Lumapit siya kay Ambet at hinawakan ang kamay nito. Hindi kita inuhusgahan, anak. Napapikit si Ambet. Pero mali po talaga ang ginawa ko. Oo, anak. Sagot ni Aling Magda. Mali ang ginawa mo. Pero hindi ibig sabihin na habang buhay ka ng masama. Niyakap ni Ambet ang kanyang ina. Pagdating niya sa parisan, abala na si Mang Poldo sa paghahanda. Mukhang maaga ka ata, iho. Opo. Alam mo bang mahirap ang trabaho rito? Alam ko po. Hindi sapat ang sipag lang. Tumango si Ambet. Kailangan rin ng tiyaga. Opo, naintindihan ko po. At marunong ka bang magbilang ng sukli? Medyo marunong po ako. Napailing si Mang Poldo. Di matututo ka sa akin ngayon kung ganon. Mula noon, araw-araw nang tumutulong si Ambet. Nagigib siya ng tubig, naguhugas ng mga mangkok, nagbubuhat ng mga gamit, naglilinis ng kariton. Sa simula, madalas siyang mapagalitan. Minsan mali ang sukli niya. Minsan nasusunog ang bawang. Minsan naman, nakakalimutan niyang bumili ng yelo. Ngunit hindi siya umaalis. Kapag pagod na siya, iniisip niya ang kanyang ina. At kapag gusto niya ng sumuko, naririnig niya ang boses ni Mang Poldo. Hindi mahalaga kung gaano kabagal ang pag-usad mo. Ang mahalaga, hindi ka bumabalik sa maling daan. Lumipas ang ilang araw. Isang hapon, iniabot ni Mang Poldo kay Ambet ang kanyang unang kinita. Hindi ito kalakihan. Ngunit para kay Ambet, parang napakalaking halaga nito. Sahod ko po ito? Oo, iho. Sa'yo yan. Tinitigan ni Ambet ang pera. Maraming salamat po. Bakit naman? Sa lahat po ng itinutulong niyo sa akin. Umiling si Mang Poldo. Hindi mo ko kailangang pasalamatan. Pero gusto ko po. Napatingin sa kanya si Mang Poldo. Kung ganon, may isang bagay akong hilingin. Ano po yun? Kapag dumating ang araw na kaya mo nang tumulong sa iba, gawin mo. Maigpit na tumango si Ambet. Opo, pangako ko po. Hindi alam ni Ambet na ang pangakong iyon ay dadalhin niya hanggang sa pagtanda. At makalipas ang maraming taon, siya rin ang magiging dahilan kung bakit muling maniniwala ang isang taong matagal nang nawala ng pag-asa. Hanggang sa 20 taon ang lumipas, maraming nagbago. Ang dating maliit na bahay na inuupahan ni Ambet at Aling Magda ay matagal nang wala. Ang parisan ni Mang Poldo ay ilang beses nang nagpalit ng lugar. At ang grocery store ni Mang Chris ay hindi na rin katulad ng dati. Ngunit may isang bagay na hindi nagbago. Hindi nakalimutan ni Ambet ang 1,000 pisong ibinigay sa kanya noon. Sa loob ng 20 taon, hindi naging madali ang buhay niya. Nang pumanaw si Aling Magda, pakiramdam ni Ambet ay muli siyang naiwan sa mundo. Ngunit bago ito tuluyang mawala, hinawakan nito ang kanyang kamay. Anak? Nay? Yung taong tumulong sa atin. Napaluha si Ambet. Hindi ko po siya makakalimutan. Kapag dumating ang araw na kaya mo nang tumulong sa iba. Gagawin ko po. Ngumiti si Aling Magda. Yon ang huling utos na narinig niya mula sa kanyang ina. Mula noon, pinilit ni Ambet na mabuhay. Nagtrabaho siya bilang delivery helper. Naging tindero, naging supervisor. Minsan, nalugi siya sa maliit na negosyo. Minsan, ilang gabi siyang natulog ng gutom. Ngunit sa bawat pagkakataong gusto niya ng sumuko, naaalala niya si Mang Poldo. Hindi dahil may utang siya, kung hindi dahil may taong minsang naniwala sa kanya noong wala ng ibang naniniwala. Sa paglipas ng panahon, unti-unting umunlad ang buhay ni Ambet. Nakapagpatayo siya ng maliit na food supply business. Hindi siya naging milyonaryo, ngunit sapat ang kanyang kinikita
para mabuhay ng maayos at makatulong sa ilang empleyado. Isang hapon, dumaan siya sa dating lugar kung saan matatagpuan noon ang parisan ni Mang Poldo. May maliit itong kariton. Halos kalawangin na ang mga gulong. May malaking kaldero sa ibabaw nito. Huminto ang sasakyan ni Ambet. Hindi niya kaagad maipaliwanag kung bakit. May isang bagay sa matanda na pamilyar. Ang paraan ng paghawak nito ng sandok. Ang mahinang pagtawag sa mga dumaraan. Bili na po kayo ng pares. Mainit pa po. Bumaba si Ambet. Lumapit siya. Magkano po ang isang order? Tumingin sa kanya ang matanda. 50 lang iho. Umupo si Ambet. Isa nga po. Habang naghahanda ang matanda, pinagmasdan niya ito. Puti na ang buhok nito. Payat na. Mas mabagal na ang mga kilos. Ngunit pamilyar ang boses. Pamilyar ang mga mata. Nang iabot sa kanya ang mangkok, hindi na napigilan ni Ambet ang kanyang sarili. Mang Poldo? Napatigil ang matanda. Unti-unti itong tumingin sa kanya. Magkakilala ba tayo? Ngumiti si Ambet. Hindi niya na po siguro ako makikilala. Umiling si Mang Poldo. Pasensya na iho ha. Ayos lang po. 20 taon na po kasi nakakalipas. Nanatiling tahimik ang matanda. Naalala niyo po ba yung batang nagnakaw noon ng pagkain sa grocery ni Mang Chris? Napatigil si Mang Poldo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sandok. Tinignan niya ang mukha ng lalaking nasa kanyang harapan. At sa isang iglap, tila bumalik sa kanyang alaala ang isang batang nanginginig sa takot. Isang batang umiiyak. Isang batang walang mapuntahan. Ambet? Ngumiti ang lalaki. Opo, Mang Poldo. At sa unang pagkakataon matapos ang 20 taon, muling nagtagpo ang 2 taong pinagtagpo ng isang pagkakamali. Ngunit hindi alam ni Ambet na sa pagkakataong iyon, si Mang Poldo naman ang nangangailangan ng tulong. Matagal na nag-usap sina Ambet at Mang Poldo ng araw na yon. Sa simula, puro alaala lamang ang kanilang pinagkikwentuhan. Naalala ni Mang Poldo ang batang payat na halos hindi makatingin sa kanya. Naaalala niya ang bag na may lamang ilang pagkain. At higit sa lahat, naalala niya ang 1,000 pisong ibinigay niya sa isang batang hindi niya kilala. Hindi ko akalaing makikita pa kita, sabi ni Mang Poldo. Patagal ko po kayong hinanap. Bakit naman iho? Gusto ko po kayong pasalamatan. Napangiti ang matanda. 20 taon na Ambet. Hindi mo na kailangan gawin yon. Para sa inyo, baka maliit lang po yun. Tumingin si Ambet sa kanya. Pero para sa amin po ng nanay ko, hindi po. Hindi nakasagot si Mang Poldo. Maya-maya ay napansin ni Ambet ang isang sobre sa tabi ng kariton. May ilang resibo, may mga papel, at may isang sulat na tila galing sa isang lending company. May problema po ba? Agad na itinago ni Mang Poldo ang mga papel. Wala iho. Okay lang ako. Ngunit alam ni Ambet na may tinatago ito. Sigurado po ba kayo? Matanda na ako Ambet. Normal lang na may mga bayarin. Hindi na siya pinilit ni Ambet. Ngunit hindi rin niya ito nakalimutan. Kinabukasan, bumalik siya. Sa pagkakataong iyon, mas tahimik na ang paligid. Wala nang maraming customer. Napansin niyang halos wala nang laman ng kariton. Hindi na po kayo masyadong nagtitinda? Hindi na, dahil mahina na. Bakit po? Umupo si Mang Poldo. Na-hospital ang asawa ko noong nakaraang taon. Napayuko ito. Naubos ang ipon ko. Hindi kaagad nagsalita si Ambet. Umutang ako. Akala ko makakabawi ako sa pagtitinda. Tumingin siya sa lumang kariton. Pero hindi na tulad ng dati ang katawan ko. Muli siyang tumahimik. Ngayon ibebenta ko na sana ang kariton. Napatingin si Ambet. Bakit po? Para mabayaran ang natitira kong utang. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ambet ang isang bagay na pamilyar. Ang parehong kawalan ng pag-asa. Ang parehong pagod. Ang parehong tingin ng taong hindi na alam kung saan pupunta.
at bigla niyang naalala ang kanyang sarili. 20 taon na ang nakakalipas. Ang kanyang ina, ang reseta, ang grocery bag, at ang 1,000 pisong iniabot ni Mang Poldo. Pati na rin ang pagtulong ni Mang Poldo sa kanya na magkaroon ng pagkakakitaan kahit papaano. Mang Poldo, sabi ni Ambet. Bakit iho? May gusto po akong sabihin. Ano naman yon? Hindi ko po kayo bibigyan ng pera. Napatingin ang matanda. Dahil alam ko pong hindi niyo po tatanggapin. Napangiti si Mang Poldo. Tama ka. Pero may iaalok po ako. Nanatiling tahimik ang matanda. Gusto ko pong bumalik kayo sa pagtitinda. Ambet, pero hindi na po kayo mag-aalala sa puhunan. Umiling si Mang Poldo. Hindi ko kailangan ng kahit na anong tulong o awa. Hindi po ito awa. Tumingin si Ambet sa kanya. Trabaho po ito. Napakunot ang noon ni Mang Poldo. Trabaho? Opo, may maliit po akong food supply business. Kayo po ang magiging partner ko. Hindi kaagad nakasagot ang matanda. Magbibigay po ako ng bagong kariton at ako po ang sasagot sa unang puhunan. Ambet, hindi ko kayang bayaran yan. Hindi niyo po kailangang bayaran. Kung gano'n, ano ang kapalit? Ngumiti si Ambet. Magbenta po kayo. Napailing si Mang Poldo. Napakasimple naman ang hinihingi mo. Dahil yun din po ang ginawa ninyo sa akin noon. Tahimik na tumingin si Mang Poldo sa kanya. Hindi niyo lang po ako binigyan ng pag-asa. Binigyan niyo rin po ako ng pagkakataong mabuhay. At sa pagkakataong iyon, hindi na napigilan pa ni Mang Poldo ang kanyang pagluha. Dahil makalipas ang 20 taon, nakita niyang hindi na sayang ang kabutihang minsan niyang ibinigay. Makalipas pa ang ilang linggo, muling nagkaroon ng parisan si Mang Poldo. Hindi na ito ang lumang kariton na halos kalawangin na. Bagong-bago ang gulong. Maayos ang kaldero. May maliit na bubong na panangga sa araw at ulan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nanatiling simple si Mang Poldo. Ayaw niyang gawing malaking negosyo ang kanyang pagtitinda. Gusto lamang niyang magtrabaho. Gusto niyang maramdaman na kaya pa rin niyang kumita sa sarili niyang pagsisikap. Sigurado ka bang hindi ito sobra? Tanong niya kay Ambet habang nakatingin sa bagong kariton. Hindi po. Malaki ang ginastos mo. Hindi naman po ganoon. Ambet, alam kong malaki ito. Napangiti si Ambet. Mas malaki po ang ibinigay niyo sa akin noon. Napailing si Mang Poldo. 1,000 lang yon. At tinulungan lang kita na kumita kahit papaano. Tumingin si Ambet sa matanda. Para sa akin, napakalaking pagkakataon po noon. Hindi na nakasagot pa si Mang Poldo. Sa unang araw ng pagbubukas ng bagong parisan, hindi nagpaimbita si Ambet ng mga kilalang tao. Walang malaking seremonya. Walang mga lobo. Walang mga mamahaling pagkain. Naroon lamang sina Mang Poldo, Ambet at ilang mga suki. Maya-maya ay dumating na ang isang matandang lalaki. Chris, ikaw ba yan? Napailing si Ambet. Si Mang Chris yun ah. Mas matanda na siya ngayon. May tungkod na ito at mabagal ng maglakad. Lumapit siya kay Mang Poldo. Poldo, ngumiti ang Paris vendor. Chris, nagkamayan ng dalawa. Pagkatapos ay tumingin si Mang Chris kay Ambet. Matagal niya itong pinagmasdan. Hindi ko akalaing ikaw pala yung batang yon. Ngumiti si Ambet. Hindi ko rin po akalaing makikilala niyo pa po ako. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Saglit na natahimik si Mang Chris. Pasensya ka na ha. Napatingin si Ambet. Para saan po? Sa paraan ng pakikitungo ko sa iyo noon. Umiling si Ambet. Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad. Kasalanan ko naman po yun. Pasensya ka na dahil galit ako noon. Akala ko kasi magnanakaw ka lang talaga. Napangiti si Ambet. Magnanakaw naman po talaga ako noon. Napatawa ng bahagya si Mang Chris. Ngunit maya-maya naging seryoso ang kanyang mukha. Pero hindi ko alam kung ano ang kwento. Hindi niyo naman po kailangang malaman. Tumingin si Ambet sa parisan ni Mang Poldo. Kung hindi niyo po ako nahuli noon, baka hindi ko rin po nakilala si Mang Poldo. Nagkatinginan sina Mang Chris at Mang Poldo.
Minsan po talaga, ang buhay ay may mga pangyayaring hindi natin naiintindihan habang nangyayari. Ngunit makalipas pong maraming taon, saka natin maunawaan kung bakit kailangan pala nating pagdaanan ng lahat. Makalipas ang ilang araw, may isang batang lalaki ang lumapit sa parisan. Tahimik ito. Marumi ang damit. Tinitignan nito ang mga pagkain na nasa harapan niya. Nang mapansin niyang walang nakatingin, kumuha siya ng isang perasong tinapay sa tabi ng kariton. Ngunit nakita siya ni Ambet. Nanigas ang bata. Patawad po. Hindi siya sinagawan ni Ambet. Lumuhod lamang siya upang magpantay sila ng taas. Bakit mo kinuha? Tahimik ang bata. May sakit po kasi si Mama. Kailangan po niya ng pagkain. Napatigil si Ambet. Sa isang iglap, nakita niya ang sarili niya sa batang nasa harapan niya. Ang takot, ang gutom, ang kawalan ng mapupuntahan. Tumingin siya kay Mang Poldo. Ngumiti ang matanda. Bumili si Ambet ng tinapay at ilang pagkain. Pagkatapos ay tinanong niya ang bata kung saan ito nakatara. Hindi niya basta iniwan doon ang bata. Tinulungan niya itong makauwi at bago sila umalis, sinabi ni Ambet, "Iho, mali ang ginawa mong pagkuha ng walang paalam." Tumango ang bata, pero hindi ibig sabihin na wala ka ng ibang pagpipilian. Makalipas ang ilang araw, muling umupo sina Ambet at Mang Poldo sa harapan ng parisan. "May tanong ako," sabi ni Mang Poldo. "Ano po yun?" "Yung 1,000 ibinigay ko sa iyo noon, naibalik mo na ba?" Napangiti si Ambet. "Hindi po." "Pero bakit?" Tumingin si Ambet sa mga taong kumakain sa parisan. "Kasi hindi ko po kailanman itinuring na utang yon." "Kung ganon, ano?" Marahang ngumiti si Ambet. "Pamana po." Napangiti si Mang Poldo. "Pamana?" "Opo." "Anong klaseng pamana?" Tumingin si Ambet sa batang tinulungan niya. "Yung kabutihan po." Saglit na natahimik ang matanda at sa simpleng parisan sa gilid ng kalsada, muling napatunayan ng isang bagay. Ang kabutihan ay maaaring magsimula sa 1,000 piso. Ngunit kapag ipinasa sa tamang tao, maaari itong maging dahilan upang magbago ang isang buong buhay. At minsan, ang pinakamagandang paraan para masuklian ang kabutihan ng isang tao ay ang maging mabuting tao rin sa iba. Makalipas ang ilang taon, hindi na lamang isang maliit na parisan ang pagmamay-ari ni Mang Poldo. Dahil sa tulong ni Ambet, lumago ang kanyang negosyo. Hindi ito naging malaking restaurant. Hindi rin naging marangyang establishmento. Nanatili itong isang simpleng parisan sa gilid ng kalsada. Ngunit maraming buhay ang nagbago roon. May mga batang binigyan ng libreng pagkain. May mga taong pinayagang umutang kapag wala silang pambayad. At may mga kabataang tulad ni Ambet noon na binigyan ng pagkakataong makapagtrabaho. Sa maliit na karatula sa harapan ng parisan ay nakasulat ang mga salitang, "Walang libre sa buhay, pero may mga taong handang magbigay ng pagkakataon." Hindi alam ng karamihan kung saan nagmula ang mga salitang iyon. Ngunit alam ni Ambet at alam ni Mang Poldo. Isang araw, dumalaw si Ambet sa parisan. Mas matanda na si Mang Poldo ngayon. Hindi na siya gaanong nakakatayo ng matagal, kaya madalas ay nakaupo na lamang siya sa isang maliit na silya habang pinagmamasdan ng mga taong nagtatrabaho sa paligid niya. "Maganda na rito sabi ni Ambet. "Hindi dahil sa akin," sagot ni Mang Poldo. "Pero kung hindi po dahil sa inyo, wala rin po ito ngayon." Umiling si Mang Poldo. "Kung hindi dahil sa nanay mo, baka hindi ka rin naging ikaw." Napangiti si Ambet. Matagal niyang hindi narinig ang pangalan ng kanyang ina mula sa ibang tao. "Naalala ko pa rin siya araw-araw." "Sigurado akong proud siya sa'yo." Hindi sumagot si Ambet. Tumingin lamang siya sa maliit na karatula sa harapan ng parisan. Maya-maya ay may isang binatilyong lumapit sa kanya. "Kuya Ambet, bakit? Pwede po ba akong magtrabaho rito kapag bakasyon?" Napangiti si Ambet. "Kailangan ko po kasi ng pera para sa pag-aaral." Tumingin si Ambet kay Mang Poldo. Pareho silang ngumiti. "Pwede," sabi ni Ambet, "pero may isang kondisyon." "Ano po yun?" "Hindi ka pwedeng magnakaw Tumawa ang binatilyo. "Opo, hindi po." At sa simpleng sagot na yon,
Naalala ni Ambet ang kanyang sarili. 20 taon na ang lumipas. Isang batang gutom, isang inang may sakit, isang grocery store, isang galit na may-ari, at isang pares vendor na piniling magbukas ng palad sa halip na magturo ng daliri. Minsan, hindi natin alam kung gaano kalaki ang epekto ng isang maliit na kabutihan. Baka para sa atin, isang pagkain lang. 1,000 piso lang, isang pagkakataon lang. Ngunit para sa isang taong nasa bingit ng pagsubok, maaaring iyon ang dahilan para ipagpatuloy niya ang buhay. At marahil, yan ang tunay na halaga ng kabutihan. Hindi ito nasusukat sa laki ng halagang ibinigay. Nasusukat ito sa buhay na nabago nito. 20 taon matapos ang araw na yon, hindi na maalala ni Mang Poldo kung saan niya ginastos ang 1,000 pisong ibinigay niya kay Ambet. Ngunit hindi na kailangang maalala pa. Dahil ang perang iyon ay matagal nang nawala. Ngunit ang kabutihang kasama nito ay patuloy pa ring umiikot. At sa bawat taong natutulungan ni Ambet, sa bawat batang binibigyan ng pagkakataon, at sa bawat taong natututong tumulong sa kapwa, ang pagtulong na iyon ay patuloy na nabubuhay. Hindi ito nauubos dahil ang tunay na kabutihan, kapag ipinasa mo, lalo lamang itong dumarami. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang kabutihan ay parang ilaw. Kapag ipinasa mo ito sa iba, hindi nababawasan ng liwanag. Lalo lamang itong lumalawak. Kaya naman huwag nating husgahan kaagad ang taong nagkamali. Sa halip, kung kaya natin, bigyan natin siya ng pagkakataong bumangon, magbago, at magsimulang muli. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon. At babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo. Para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.